Mainit na balita ngayong tanghali. Senator Jinggoy Estrada pinawalan sala sa kasong plunder ng Sandigan Bayan 5th Division. Pero kasong bribery at indirect bribery hinatulang guilty. Search and rescue operation sa mga biktima ng landslide sa Moncayo, Davao de Oro nagpapatuloy. Lalo pang pagpapalakas sa sektor ng turismo sa bansa, ipinag-utos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. At panibagong oil price hike nakaambang ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 19, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inabsuelto ng Sandigang Bayan 5th Division sa kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa kontrobersyal na pork barrel scam. Halos isang dekada na ang nakakaraan. Gayunman, hinatulang guilty ang senador sa kasong bribery at indirect bribery. Alamin natin kay Dante Amento, live. Dante, ano ang naging reaksyon ng senador na bagamat not guilty siya sa plunder pero hinatulan naman siya sa ibang kaso? Ella, sa naging ambush interview kanina kay Senador Jinggoy Estrada, sinabi nito unang-una Ella ay vindicated siya sa nagiging hatol ng korte at sa loob ng halos 10 taon ay nagkaroon na rin ng resolusyon ang kanyang kasong plunder. Nagpasalamat si Estrada sa mga maestrado ng Sandigan Bayan 5th Division sa naging hatol sa kanya. Sa kabilang banda, Ella, na sorpresa din umano ang mambabatas sa ibang naging hatol ng anti-graft court. Not guilty o walang kasalanan. Ito ang naging hatol ng Sandigan Bayan 5th Division kay Senador Jinggoy Estrada sa 183 million pesos na plunder o kasong pandarambong na isinampa laban sa kanya. Ayon sa korte, ito ay dahil may reasonable doubt o duda. Ang kaso ni Estrada ay kaugnay sa umano'y pagtanggap niya ng kickbacks mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF o sa tinatawag na pork barrel scam kung saan sangkot din dito ang negosyanteng si Janet Lim Napoles dahil sa fake NGOs nito. Subalit hinatulan din Ella ng guilty ng Sandigan Bayan sa Estrada ng 1 count ng direct bribery na may parusa hanggang 9 na taon at 4 na buwang pagkakakulong na may special temporary disqualification, accessory penalties ng temporary absolute disqualification at perpetual special disqualification para sa karapatang bumoto. Inatasan din itong magbayad ng 3 milyon na multa. Guilty din si Estrada ng indirect bribery na may parusang mula 2 taon hanggang 3 taon, 6 na buwan at 20 araw na pagkakabilanggo. Kasama rin sa parusa nito ang suspensyon sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Ayon naman sa mambabatas, nagulat siya bakit may bribery na wala naman ito sa orihinal na isinampang kaso laban sa kanya. Anya, maghahain siya ng motion for reconsideration. Nothing is final, okay? Okay. That is appealable. We Okay. will file the necessary motion for reconciliation before the Sandigan Bayan. Okay. And yes, I will instruct my lawyers to, again, to exhaust all legal options, all legal remedies. Samantala, si Janet Lim Napoles na kapwa-akusado ni Estrada ay guilty naman hindi guilty sa plunder katulad ni Estrada. Pero guilty naman ito ng 5 counts ng corruption of public officials. Pinagbabayad din ito ng higit 29 million pesos na penalty at indemnity para sa pamahalaan ng mahigit 262 million. Ella, pagkatapos nga kanina na mabasahan ng hatol itong si Senador Jinggoy Estrada ay saglit lang siyang nagpaunlak sa atin ng interview at ayon pa sa kanya ay magpapahinga muna siya. At batay din sa kanya sa komento ng mga senador katulad ng kanyang kapatid na si Senador JB Ejercito ay ang kanyang panawagan ay sana igalang ng taong bayan ang nagiging hatol ng korte sa kaso ng kanyang kapatid. Yan na ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ella. Dante, ngayong nahatulan na ang senador, siya ba ay agad na makukulong o hihintayin pa magiging desisyon
sa ihahain niyang motion for reconsideration? Tama, Ella, dahil ito ay hindi pa naman pinal, pwede pa kasi siyang mag-apila dito o maghain ng motion for reconsideration dito sa Sandigan Bayan. Kung halimbawa hindi sa pagbigyan dito ay maaari pa siyang umakyat ng Korte Suprema. Kapag wala pang final judgment and executory yung kanyang hatol ay hindi pa siya maaaring ikulong, Ella, dahil mayroon pa namang legal remedy na nakabagang para sa kanyang team, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Kinikilala ng Senado ang naging desisyon ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nirerespeto nila ang naging hatol ng anti-graft court. Sa kabila nito, kinikilala rin ng Senado na may legal remedies pa na maaaring gawin si Senator Jinggoy. Kabilang na ang paghahain ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan at apela sa Korte Suprema. Ayon kay SP Zubiri, habang ang desisyon ay hindi final and executory, mananatili sa pagganap sa kanyang tungkulin sa mataas na kapulungan ng Kongreso si Senator Jinggoy Estrada. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Private Sector Advisory Council o PSAC Tourism Sector. Ilang kautusan naman ang inilatag ng Pangulo na layong palakasin pa ang turismo sa bansa. Makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang mga iniutos ng Pangulo para sa lalo pang pagpapalakas ng turismo sa bansa? Yes, Ella, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na mas ayusin ang sistema ng turismo upang ito ay mas maging competitive. Ito ang direktiba ng Pangulo matapos ang pakikipagpulong sa Private Sector Advisory Council Tourism Sector sa Malacanang. Inihalimbawa ni PBBM ang industriya ng turismo sa Thailand na mas organisado ang tourism requirements tulad ng hotel at flight booking. May nag-aayos na ng driver at tour guide at iba pa na mas maginhawa ang turista. Inutusan rin ni Pangulong Marcos sa Department of Tourism na tingnan ang potensyal na sports development upang makahikayat ng mas maraming turista, gayon din ang pagpapakita ng masasarap na pagkain ng bansa. Ito ay base na rin sa naging rekomendasyon ng PSAC sa Pangulo. Noong nakaraang taon, umabot na sa 5.4 million ang tourist arrivals sa Pilipinas o katumbas ng 482.54 billion pesos tourism receipts. Samantala, binisita ngayong umaga ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng expansion ng isang petrochemicals manufacturing complex sa Batangas City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hinihikayat ng Department of Tourism na mamumuhunan sa larangan ng turismo ang ating mga kababayang overseas Filipino workers o OFW. Nag-aalok din ng training ang DOT sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers upang maturuan silang magpatakbo ng negosyo. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Naka-employ na po yung turismo ng 5.35 million Filipino tourism workers at just in 2023, naka-generate na po tayo ng 482 billion in international visitor receipts. Halos 10 taong naging overseas Filipino worker si Kaysel. Gayon din ang kanyang asawang engineer na nagtrabaho sa Qatar. Aniya hindi permanente ang pagiging OFW, kaya iniisip nila na magnegosyo sa kanilang pagre-retiro bilang OFW. Kaya pinasok nila ang pagtatanim ng kakao at dumaan sa mga training sa Department of Migrant Workers. Naging korporasyon na ang kanilang sinimulang pagtatanim lamang ng kakao noon. At sa ngayon ay pinasok na nila ang farm tourism at maraming natutulungang magsasaka. So ngayon po, meron kaming 200 hectares ng Desmond Farm as plantation. Which siyempre, hindi lang po kami may-ari doon. Lahat ng mga OFWs din. At ganun din na sa Farm Ridge, meron kami parang mga condo, hotel, pero ano po siya, modern bahay kubo. Si Kaysel at ang kanyang asawa ay isang halimbawa ng isang OFW na patagumpay ng pasukin ang farm tourism business sa ating bansa. Sana yung gusto nyo or
na business at ganun din yung hilig nyo is maniwala tayo sa produkto at sa kakayanan natin. Huwag tayong tumingin sa discouragement. Marami talaga yan at hindi yan nawawala. Pero we should talagang focus on our main goals. Pero hindi lahat naging matagumpay sa pangingibang bansa at maging sa paghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas, gaya ni Elaine. 4 na buwan lamang nagtrabaho sa Oman si Elaine, ngunit hindi sinuwerte sa amo. At kahit nakauwi siya sa Pilipinas, hirap din itong makahanap ng trabaho dahil sa diskriminasyon. Hindi po kagad. Kasi ngayon yung na-applyan ko, nagiging question yung bakit walang past job na matagal. Kasi single mom po. So parang questionable sa kanila kung sino mag-aalaga sa anak. Kaya't pangarap niya ngayon na magkaroon din ng sariling negosyo. Ayon sa DMW, ang kanilang binuksang programa sa pangunguna ng Department of Tourism na Balik Bayani sa Turismo ay hindi lamang para sa mga kagaya ni Kaisel na naging matagumpay sa pangingibang bansa, kundi maging sa kagaya ni Elaine na kinapos ang swerte sa abroad. Ito yon, we're hearing the stories of the majority who have dreams of coming home for good and of setting up a business, and we heard it, no? Yung testimonial nila, yung isa may intervention ng DMW OWA pag-uwi, and then lumago yung negosyo. Now, as for the distressed, the resources are there definitely, no? I mentioned to the tune of around 200 million at least ang devoted to the returning distressed workers in terms of livelihood, no? I'm talking about resources ng DMW and OWA. But we need to harness the opportunities given to them. So training, they need to know kung ano yung kakayanan nila dito sa programang inilunsad ngayon. For instance, yung homestay program. Ang Department of Tourism, hinihikayat ang ating mga kababayang OFW na mag-invest at pasukin ang sektor ng turismo sa ating bansa, lalo na ngayong nakabawi na ng turismo pagkatapos ng pandemya. Yung turismo po ng Pilipinas ay nakabangon na. Philippine tourism has vigorously recovered and is taking top priority under the Marcos administration. And therefore, now is the best time to invest in Philippine tourism. Magkakaroon ng iba't ibang pagsasanay para sa ating mga kababayan na nais sumailalim dito, tulad ng culinary tourism, retail business, farm tourism, homestay operation, tour guiding at maging sa financial literacy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Kinumpirma ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na tama ang lumabas na impormasyon hinggil sa timeline ng pagratipika sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative sa Hulyo. Samantala, aminado naman ang mambabatas na ilang distrito ang may hamon para sa panukalang People's Initiative. Narito report ni Dante Amento. Target ng mga nagsusulong ng People's Initiative na bago mag-July 2024 ay makapagsasagawa na ng plebisito kaugnay sa panukalang pagbabago sa saligang batas. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ito ay narinig niya mismo sa mga proponent o nagsusulong ng nasabing hakbang para amyendahan ang konstitusyon. Dagdag pa nito, may nauna na siyang impormasyon na Hulyo ang target na may certification o mapagtibay sa pamamagitan ng majority votes ang proposed amendment sa 1987 Philippine Constitution. As far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July. Walang partikular na pangalang binanggit ang mambabatas sa mga nasa likod ng People's Initiative. Sa naging pahayag kahapon ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, nilinaw nito na hindi dapat mambabatas o opisyal ng pamahalaan ang magpanukala ng People's Initiative. A People's Initiative can come from the local people. And if you're talking of, let's say, barangay captains, they're part of the local people, but not legislators. Because legislators, as I said, have their own methods given by the Constitution to change the Constitution.
Itinanggi naman ni Congressman Salceda na ang panukalang amyenda ay regalo sa Pangulo bago ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. I know that July is a timeline. But why do I have to confirm something that I already know? That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. Samantala, aminado ang mambabatas na may 20 distrito na mahihirapang kumuha ng 3% na pirma bilang pangunahing requirement upang umusad ang People's Initiative. Ngunit tumanggi na itong banggitin kung anong mga lugar at kung mayroon ba nito sa Mindanao. The name of the province is I can't. You must remember that these are district-based. Okay? So that's why you can imagine when you refer to a certain district as the district of a particular congressman. Ayon sa COMELEC, kahit isa lang kasing distrito sa mahigit 250 legislative district ang hindi makakuha ng 3% signatures ay maikukonsidera ng bigo ang proposed People's Initiative. Kapag na-comply naman anya ang requirement na 3% ng pirma per legislative district at 12% sa buong bansa mula sa bilang ng rehistradong botante, kailangang makapagsasagawa ng plebisito na hindi maaga sa 60 araw, ngunit hindi lalagpas ng 70 araw. Dapat ding mayorya ng mga bumoto sa plebisito ang pumabor dito para maratipikahan ang pagbabago sa konstitusyon. Kinakailangan para manalo yung yes. Ibig sabihin na gusto talagang baguhin yung saligang batas o yung parte ng saligang batas, dapat po majority of the votes cast. Ang ibig sabihin po niyan, 68 million po ang ating botante, 50 million po ang bumoto halimbawa. Dapat po 25 million plus 1 ang nagsabi ng yes upang maaprubahan o mapagsang-ayunan yung pagbabagong yan sa ating saligang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang senador na hindi magtatagumpay ang mga nagsusulong sa People's Initiative na layong buwagin ang Senado sa pagboto para sa Charter Change o CHA-CHA. Samantala, tiniyak naman ng liderato ng Senado na tanging mga probisyon lamang na may kinalaman sa ekonomiya ang gagalawin sa saligang batas. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sana tigilan nila yung kanilang ginagawang pagpirma sa because that is, for me, that is one way of deceiving the people. Itigil na ang pagpapapirma. Iyan ang panawagan ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng umano'y suhulan kapalit ng pirma para sa People's Initiative na layong magkasamang buboto ang Senado at Kamara para amyendahan ng saligang batas. Suportado rin ang mambabatas sakaling questionin ito sa Commission on Elections. Tatalakayin na sa Senado sa pagbabalik sesyon ang umano'y suhulan sa signature campaign. Tingin pa ni Senator Estrada, hindi rin magtatagumpay ang mga kongresista na nagsusulong ng People's Initiative dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang nagsabing divisive ang issue. I don't think they will prevail. They will not succeed. They have to take the cue from the president. Ano ba gusto nila? Tanggalin kami? Buwagin kami? Hindi naman kami papayag dahil mawawala na ng check and balance itong gobyerno ito. Suportado ng senador ang ginawang hakbang ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na pag-amyenda sa economic provisions pero hindi ang political provisions. Pangamba niya, marami nang pwedeng magalaw kapag inamyendahan ng saligang batas, lalo na kapag People's Initiative ang ginamit. Everything is possible pag binuksan na lahat, lalo na pag magkaroon tayo ng People's Initiative. There is a possibility na mabuksan yun. And we do not have control of it kung sakasakali magkaroon ng People's Initiative. Pero si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinagulat ang naging desisyon ng liderato ng Senado na sang-ayunan ng CHA-CHA para sa mambabatas para umano silang na-hostage sa tila pagsayaw ng liderato ng Senado sa CHA-CHA. Lumang tugtugin na rin anya ang panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Questionable rin para sa senador kung bakit isang subcommittee pa ang tatalakay ng panukalang amyenda sa saligang batas at hindi mismo si Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Nakakagulat lang, parang na-fast track yung kilos sa Senado. So, sana hindi kami act ng ganyan, parang knee-jerk reaction na para kaming na-hostage sa isang sitwasyon na napa-chacha tuloy. Ang alam ko, ayaw ng Senate sumayaw nung chacha, pero nung tinugtog na yung music ng chacha, pinalakas yung volume, napasayaw din pala. Gayunman, umaasa pa rin si Senator Pimentel na dadaan sa tamang proseso ang CHA-CHA.
Sa ngayon, iba-iba pa rin ang opinyon ng ilang senador patungkol sa tsa-tsa. May ilang tutol sa mismong pag-amyenda, habang ang ilan sang-ayon pero dapat limitado sa economic provisions. Pagtitiyak na Senator Zubiri, handa siyang bumaba sa pwesto kapag may nabagong probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Nag-aalala naman ngayon sa kanilang seguridad ang pamilya Camilon dahil pinawalan na ng pulisya si De Castro. Narito ang report ni Leia Ilagan. Guilty sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer dahil sa imoralidad si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, malakas ang ebidensya na nagpapatunay na may relasyon si De Castro at ang nawawalang beauty pageant contestant. All the evidences were gathered from the affidavit from the friend of Miss Camilon. Ito yung kasama niyang contestant sa beauty pageants. May mga photos and of course yung palitan nila ng text messages. Merong parts doon na pag hindi nagkakaintindihan itong si Major De Castro at itong si Catherine, doon nagsusumbong itong si Miss Camilon doon sa kaibigan niya. Bunsod nito, wala na sa restrictive custody ng PNP si De Castro at nakalabas na din ito ng kampo. Matapos na makalabas ng kampo, nangangamba at nag-aalala naman ang pamilya ni Catherine para sa kanilang kaligtasan. Malaya na kasing makagagalaw ang police suspect. Naroon ang aming pangamba, hindi ko mawawala yun. Hindi ko mawawala yung aming takot na baka ganito ganyan ang pwede ba niyang gawin. Pero hihingi pa rin po ng awa sa Panginoong Diyos, gabay, na maging okay ho kami. Gayunman, sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group na imomonitor pa rin nila si De Castro upang masigurong makadadalo ito sa mga pagdinig ng korte sa kinakaharap na criminal case. Dagdag ng CIDG, base sa mga salaysay ng testigo, mistulang wala ng buhay si Camilon habang inililipat ito sa pulang SUV. Subalit, gaya ng pamilya, umaasa pa rin sila na makikita itong buhay. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Hanggat hindi po nakikita ang aking anak, hindi ho ako mawawala ng pag-asa. Bilang ina ho, ang gusto ko, ang lagi kong hiling, lagi kong dasal, Panginoon Diyos, na ligtas ho ang aking anak. Wala naman ho siguro, ma'am, na magulang na iisipin mo na ang anak mo wala na. Si De Castro ay mayroon pang kinakaharap na kasong grave misconduct sa IAS National Headquarters at criminal case sa korte kaugnay sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa Lunes, January 22, nakatakda naman ang ika-4 na pagdinig sa naturang mga kaso laban kina De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay. Si Camilon ay nawala noon pang October 12, 2023 at huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magpatupad na naman ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry player, maaaring tumaas ng 50 hanggang 90 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang nasa 75 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos naman ang posibleng maging dagdag sa gasolina. Samantala, posible namang magkaroon ng nasa 5 centavos hanggang 45 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, sinaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment
na ipatutupad sa araw ng Martes, January 23. Problemado ngayon ang Land Transportation Office dahil mauubos na sa loob ng 2 linggo ang natitira nilang supply ng plastic cards. Dahil dito, inaasahang babalik na naman sa papel ang i-isyong lisensya simula sa susunod na buwan. Bunsod nito, pinag-aaralan ngayon ng LTO na kumuha ng supply ng plastic cards sa mga printing office ng pamahalaan. Narito ang report ni JP Nunez. Nasa 270,000 plastic cards na lang ang natitira sa mga opisina ng Land Transportation Office. Ito na lang umano ang natira mula sa 2 million plastic cards na nai-deliver pa ng nanalong bidder bago nailabas ng korte ang preliminary injunction. Kaya mayroon na ring ilang tanggapan na wala na talagang ma-isyong driver's license card. At upang matugunan ang supply ng card, pinag-aaralan ngayon ng LTO ang agency-to-agency procurement. Ibig sabihin, imbis na magkaroon pa ng bidding, kukuha sila ng supply mula sa mga printing offices ng gobyerno, pangunahin na ang National Printing Office. Inirekomenda na rin nila ang plano sa Department of Transportation. Ang most advanced, prominent, and very transparent process would be yung ating agency-to-agency acquisition of license. No? Ito yung mga printing offices ng gobyerno. We have requested them to submit quotations kung gagawin nila yung ating lisensya. No? Target ng LTO na makakuha ng nasa 6 na milyong supply ng plastic cards sa mga printing agency ng gobyerno para tugunan ang kinakailangang supply sa buong 2024. Ngunit sa kabila nito, magkakaroon pa rin ng backlog na 2.6 million na hindi mai-issuehan ng plastic cards. Ito ang mga na-issuehan ng papel na driver's license noong nakaraang taon. Bukod dito, umaasa rin ang LTO na mailalabas na sa lalong madaling panahon ng Office of the Solicitor General ang kanilang opinyon sa 4 na milyong piraso ng plastic cards na donasyon sa ahensya. Dahil ito ang unang pagkakataon na may nag-donate sa LTO, walang guidelines silang sinusundan. Nais umano ng DOTR na matiyak na walang ibang intensyon ang kumpanyang nag-donate ng plastic cards at hindi sila pwedeng makialam sa sistema ng distribusyon nito kapag ginamit na ng LTO. Kasi this is something new with the LTO. I learned from my staff that wala pa nagdo-donate ng cards sa LTO. No? So, kaya medyo nagtagal kasi it's a new process, new procedure. Samantala, habang wala pang kasiguraduhan ang mga prosesong ito ng LTO, maaaring sa Pebrero ay balik na naman sa papel ang lisensyang matatanggap ng mga bagong kukuha at magre-renew ng driver's license. Sa Feb, medyo mabibitin po tayo niya. Kasi yung ating quickest options are not, as you said, no? Available. Medyo minamalas. So, for now, you don't have to renew. Automatic renewal tayo hanggang April 2024, no? Pero kung gusto ng driver mag-apply, papel pa tayo. Sa kabila nito, sinabi ng LTO na sa Abril ngayong taon, inaasahan nilang magiging stable na ang supply ng plastic cards. Nauna ng pinalawig ng LTO ang bisa ng mga driver's license na nag-expire noong nakaraang taon hanggang Abril bilang isa sa mga solusyon sa problema ng driver's license. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpatawag ng press conference ngayong umaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung saan tinalakay ang tungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasama sa press con ang ilang transport cooperatives na nagpapatotoo sa magandang benepisyo ng programa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang partikular na mga puntong natalakay sa press con kaugnay sa PUV modernization?
Ella, ayon doon sa mga transport cooperatives na sumama dito sa press conference ng LTFRB at ng OTC, naging maayos nila yung sistema ng pagbiyahe ng kanilang mga jeep doon sa mga existing na ruta. Mas naging komportable din nila yung pagbiyahe ng mga pasahero dahil nga sa de-aircon na modern jeep. Nagkaroon din nila ng benepisyo ang mga driver ng mga modern jeep dahil nagseserbisyo na sila bilang mga empleyado sa kooperatiba. Hindi na rin nila nagkakaagawan ng mga pasahero sa kalsada tulad sa mga tradisyonal na jeep na tila nagkakarera sa daan. Nauna nang sinabi ng mga transport group na Piston at Manibela na mayroon umanong mga sumali sa kooperatiba na bumalik na lang sa tradisyonal na jeep dahil sa sistema. Napipilitan nila ang mga tsuper ng jeep na maghabol ng kota kaya nagsasakay ng mga pasahero kahit siksikan na sa loob ng jeep. Samantala ayon sa LTFRB dito sa National Capital Region, nasa higit 300 na mga ruta ang walang consolidated entity. Pero ipinaliwanag ng LTFRB na mga short distance route lamang ito at mayroong mas mahabang mga ruta na dumadaan din dito. Ibig sabihin, kahit walang mga consolidated na mga jeep dito sa mga rutang ito, mayroon pa rin namang ibang jeep na dadaan sa ruta para magsakay ng mga pasahero. Base sa modernization program, hanggang January 31 na lang, pinapayagan ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate. Muli namang binigyang diin ng LTFRB na talagang wala ng extension ang mga petsang itinakda ng gobyerno kaugnay ng PUVMP at nanindigan din sila na walang mangyayaring transport crisis pagsapit ng February 1. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Aprobado na ang Ease of Paying Taxes Act na nilagdaan on January 5 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, mas mapapadali ang pagbabayad ng buwis at mas magaan na ang prosesong kailangan ng publiko. Narito ang report ni Jed Neresina. Siniguro na Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na sinisikap ng BIR na mapaunawang mabuti sa taxpayers ang kanilang mga obligasyon. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin at pabilisin ang transaksyon sa pagbabayad ng buwis. Bukod dito, naistiyakin ng BIR na makakabayad ng tamang buwis ang lahat, lalo na at hindi pa gaanong naghihigpit ang ahensya. Friendly approach kasi na iniintindihan naman natin na ang tax ay napakakomplikadong proseso kaya naman hindi ganun kadaling intindihin. Kaugnay nito ang bagong batas na Ease of Paying Taxes na naglalayong masunod ang nais ng Pangulong mapadali ang pagbabayad ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nagkaroon ng taxpayer segmentation kung saan magkaiba ang requirements para sa malalaki at maliliit na negosyo. Yung mga malalaking taxpayers at ay iba ang mga magiging requirements sa mga mas maliliit na taxpayers. Dahil naiintindihan natin, syempre dahil mas maliit ang operasyon nila, mas maliit ang kita nila at mas wala silang pambayad sa mga professionals na pwedeng tumulong sa kanila katulad ng accountant at mga lawyers. Sa ilalim din ng batas ay inaalis na ang annual registration fee na 500 pesos na dapat mabayaran bago o mismong sa huling araw ng Enero. Again, mas mapapadali yung pagbayad ng buwis. So maraming nakalatag dyan na siguro ngayong buwan na to matatapos namin yung drafting ng revenue regulations para ma-implement na namin kung ano yung sinasabi sa batas. Yung isang na-implement natin yung hindi na pag-impose ng annual registration fee. So wala na yung hindi na kailangan bayad ng registration fee. Para naman sa negosyanteng si Ryan Galang, pabor sa kanya ang bagong patupad na batas, lalo kung ito ay makagagaan sa kanila. Aniya matutulungan silang may negosyo na mabawasan ng isipin sa pagbabayad ng buwis. Pero kami naman po mga negosyante, kung ano po yung mas magaang sa amin, syempre pabor po kami doon dahil taxpayer naman po kami. Kung halimbawa, hindi naman po ganun kabigatin sa amin, kagaya na minsan po may time na nahina din kami, wala kaming sales, tapos minsan meron, pero kadalasan kagaya ng January medyo matumal. So kung halimbawa naman po magiging maganda po yung patakaran na i-implement po nila sa amin, pabor din sa amin mga businessman na hindi rin ganun kabigat sa amin. So parang natulungan din nila kami.
Nagpapasalamat naman si Rolando Lontok sa ganitong batas dahil dito mababawasan ang bigat ng pagbabayad ng tax, lalo na sa gaya niyang senior citizen na. Hindi na anya siya gaanong mag-iisip tungkol sa penalty. Nagpapasalamat ako para sa mga katulad ko, lalo na ako, senior na ako. At sa mga law-abiding taxpayer na mababawasan naman yung burden ng pagbabayad nila. Hindi na ako yung nagagahol or natetense na may penalty, delikado to, mahirapan na naman ako pagbabayad. Kaya nagpapasalamat ako, mababawasan yung tension yung iniisip ko. At magiging magaan lalo yung buhay pagka ganyan na meron mga panukalang batas na ganyan. Ngayon, inaasahan ng BIR na mas marami ang makakapagbayad ng tamang buwis, lalo na at mas pinadali na ito sa ilalim ng ISO Paying Taxes Act. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Madodoble ang lahat ng benepisyo ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng bagong monthly contribution rate na ipapataw simula sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong monthly contribution, ang buwanang ipon ng miyembro ng Pag-ibig Fund para sa share ng empleyado at ang katapat ng employer ay tataas mula 100 pesos hanggang 200 pesos bawat isa. Ayon kay Pag-ibig Fund Deputy Chief Executive Officer Alexander Hilario Alex Aguilar, ang maturity benefit ng mga miyembro na naipon sa loob ng 20 taon ay madodoble. Mula sa 87,000 pesos ay magiging 174,000 pesos. Dagdag pa ng opisyal, magkakaroon din ng karagdagang 38 billion pesos na magpapalakas sa kapasidad ng ahensya na mag-alok ng multipurpose at housing loan sa mga miyembro nito. Nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang search and rescue operation sa mga biktima ng nangyaring landslide kahapon sa barangay Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Base sa mga larawang ibinahagi ng Moncayo Local Government, muling binalikan ng mga rescuer ang landslide area ngayong umaga upang ipagpatuloy ang paghahanap sa iba pang mga biktima. Isang pamilya ang natabunan ng gumuhong lupa sa lugar kahapon kung saan nasawi ang nanay at ilan sa mga anak nito. Habang na-retrieve naman ang 1 taong gulang na bata na dinala na sa ospital. Samantala, patuloy pang hinahanap sa ngayon ang katawan ng tatay ng mga biktima. Ilang residente sa barangay JP Laurel sa Panabo City ang inilikas kagabi dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng shear line. Pansamantalang nanunuluyan ng mga ito sa City Disaster Risk Reduction Management Evacuation Center sa likod ng Panabo City Hall. Hindi naman madadaanan ang barangay Little Panay Substitute Bridge sa Davao del Norte. Ito ay dahil tuluyan ng bumagsak ang isang bahagi nito. Pinapayuhan naman ang mga apektadong residente na gumamit muna ng alternatibong ruta. Samantala, suspendido na ang klase sa lahat ng level sa mga public at private schools sa Davao del Norte ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Gayon din ang pasok sa mga government office. Maliban na lamang ang may kaugnayan sa health at disaster response. Magpatupad ng Safe Water Code ang lokal na pamahalaan ng Baguio City kasunod ng gastroenteritis outbreak. Ito ay upang matiyak na hindi na maulit ang paglaganap ng sakit. Narito ang report ni Grace Flores. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang pagrebisa at amyenda sa sanitation code ng lungsod. Kasunod ito ng gastroenteritis outbreak na hanggang ngayon ay nagdudulot ng pangamba sa mga residente at turista sa summer capital ng bansa. Agad na kumilos at nag-imbestiga ang lokal na pamahalaan sa mga rekomendasyon na ginawa ng mga doktor ng City Health Services Office kasunod ng hindi pangkaraniwang pagdami ng kaso ng diarrhea at acute gastroenteritis. Ang mga karamdamang ito ay mga sakit na dala ng tubig na kadalasang dulot ng kontaminadong tubig o paghahanda ng pagkain na hindi malinis.
I-require ko na yan. Isa sa mga nakita namin Nakita namin, hindi sila nagme-maintain. Marami sa kanila hindi nagme-maintain ng records ng kanilang mga transaction. Logs, ledgers, wala. Another is, marami sa kanila hindi pala ni-register yung mga trucks nila. No? Tapos, kulang ng sanitation permit yung mga personnel nila. Dagdag pa ni Mayor Magalong, kapag naging normal na ang sitwasyon, ay sunod na nilang pag-aaralan ito kasabay ng pag-imbestiga sa mga kumpanya at mga posibleng may pananagutan dito. Kabilang sa mga sisiyasatin ang mga restaurants owner, food establishments, pati na ang delivery services at iba pang entities na makikitaan ng kapabayaan o pagkukulang. We will have a drinking water code, pero Mayor is suggesting instead of drinking water, it will be safe water code. Kasi yung water code includes in the rivers, everywhere, and we need one specifically for drinking. So it should be a safe water ordinance. Ang Konseho ng Lungsod ay gumagawa ng isang safe water na ordinansa para sa mas mahusay na pamamahala ng produksyon at pamamahagi ng inuming tubig kasunod ng gastroenteritis outbreak na pinangangambahan pa rin sa summer capital ng bansa. Ayon kay City Councilor Betty Lourdes Tabanda, ang chairperson ng Committee on Health and Environment na kailang i-update ang mga ordinansang kumukontrol sa tubig. Kabilang ang Water Code ng Lungsod o Ordinance No. 13 na nagtatayo ng lokal na komite na sumusubaybay sa kalidad ng inuming tubig at isang task force na nangangasiwa kung paano sumusunod ang mga serbisyo ng tubig sa mga pamantayan para sa maiinom na tubig. And also the procedure for the granting or renewal of permits of the water delivery. And we will look into the possibility kasi may organisasyon ng mga water refillers. And one of their biggest problems is sa asosasyon na yan, they're very strict about the regular testing. But there are many water refillers who refuse to join. Umakyat ang mga kaso noong Enero 8 at Enero 9 nang tumaas ang bilang ng mga pasyente sa 500, ngunit ang mga ospital at klinika ay nagulat ng pagbaba. Nang magbukas ang lungsod ng portal ng kalusugan noong nakarang linggo upang payagan ang mga tao na i-report ang kanilang mga kondisyon, ang bilang ng mga pinaghihinala ang pasyente ay umakyat sa higit sa 3,000. Sinabi niya na ang mga deep well na pinamamahalaan ng Baguio Water District na nagsisilbi sa downtown Baguio ay naklear na ng mga laboratory test para sa coliform o E. coli o fecal matter. Ngunit ang mga resulta ng pagsusuri na inilabas noong Enero 12 ay nagpakita na ang coliform ay natagpuan sa tubig mula sa ilang mga deliveries sa 4 na restaurant, isang paaralan at isang dispenser ng tubig sa bahay. Samantala, hinimok ni Attorney Nelly Olaires, presidente ng Baguio Association of Purified and Mineral Water Refillers Incorporated, ang konseho na isaalang-alang ang pag-aatas sa lahat ng water refilling enterprises na maging mandatoryong miyembro ng kanyang grupo para mas mahusay na self-policing. Humingi rin siya ng mga bagong regulasyon na mabigat na magpaparusa sa mga serbisyo ng tubig na tumatakbo ng walang permit. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problemado ngayon ang lokal ng pamahalaan ng Baguio matapos na matuklasan ng nasa mahigit 1,000 iligal na deep well na nag-ooperate sa lungsod. At para sa detalye, nagbabalik si Grace Flores live. Grace, ano ba ang pinangangambahang epekto nitong pagdami ng mga illegal deep well o balon dyan sa Baguio? Yes, Ella, ito ang dahilan ng pagbaba ng level ng underground aquifers na nagtudulot naman ng madalas na pagkukulang ng tubig. Kaya naman namomroblema sila lalo na ngayon sa El Nino phenomenon. Sa tala ng City Environment and Parks Management Office, 215 lamang ang mga deep well na may valid permit to operate sa lungsod ng Baguio. Ang problema, mahigit 1,000 deep wells nang walang valid permit as of August 2023.
Ito ang dahilan ng pagbaba ng level ng underground aquifers na nagdudulot naman ng madalas na pagkukulang ng tubig. Para magkaroon ng sapat na supply ng tubig ay ang lungsod sa kabila ng inaasang epekto ng El Nino phenomenon. Bumubuo ang lokal na pamahalaan ng Baguio ng bagong estratehiya. Pinulong ni Mayor Benjamin Magalong ang Baguio Water District, Natural Water Resources Board ng DNR, City Water Resources Board, Sangguniang Panlunsod, Committee Chair Public Utilities, SEPMO at City Legal Office. Sa pamamagitan ng nabubuong estratehiya, mapipigilan ang pagdami ng mga illegal na deep well, matinding extraction ng groundwater at mapoprotektahan ang water resources. At yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nagpaalalang muli ang Bureau of Internal Revenue sa mga business establishment sa Bulacan na obligasyon ng mga ito na mag-issue ng resibo sa tuwing may bibilhing produkto ang isang mamimili. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ngayon ang ginagawang hakbang ng BIR para sa mas epektibong pagbabayad ng buwis ng mga business establishment dyan sa Bulacan? Sa ngayon nga ay mas pinaigting ito at dahil nasa 400 establishmento ang target na puntahan ngayon sa kadurang bahagi ng Bulacan, itong BIR. Bilang kampanya sa epektibong pagbabayad ng buwis, pinaigting ng Bureau of Internal Revenue BIR ang Tax Compliance Verification Drive o TCVD na pasisimulan sa lungsod ng Baliwag, Bulacan. Titignan ng BIR ang bawat establishmento na kailangang nakapaskil sa kanila ang original na dokumento ng BIR Certificate of Registration, Book of Account, BIR Certificate, Official Receipt o Sale Invoice na authorized ng BIR. Bagong paskil na BIR na nagpapaalala sa establishmento na obligasyon nila na kusang maglabas ng resibo sa binayaran ng mga piniling produkto. Nakapalit ito doong para ibigay serbisyo sa mga mamimili. Paraan nila ito ng BIR para sa kanilang tax mapping. Samantala, ngayong taong 2024 ay target ng BIR na makakolekta sila ng 3 trilyon halaga na magpopondo sa pambansang budget ng taong 2025 kung saan nga mas mataas ito sa nakaraang 2.6 trilyon na pondo sa taong 2023. Paraan ito ng BIR para sa patuloy na may sakatuparan ang 2023 to 2028 na budget ng Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos. At yan mo tinitis live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nasa 12 estudyante at 2 guro ang pinaniniwalaang nalunod sa Western India matapos na tumaob ang sinasakyang bangka para sa isang school picnic. Nagsagawa ng rescue operation kaugnay ng sakuna. Hindi pa tukoy kung ano ang dahilan ng insidente, subalit walang life jackets ang mga biktima. Batay sa local authorities, 27 tao ang sakay ng bangka. 7 ang nasagip at agad na dinala sa ospital. Naglunsad ng isang matinding operasyon sa isang major prison complex ang security forces sa Guayaquil, Ecuador. Pinasok na ng mga sundalo at police officers ang pasilidad at ipinahayag na naibalik na nila ang kaayusan matapos ang isang linggong riot sa mga kulungan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Ecuador's President na si Daniel Noboa, may gyera ang pamahalaan lamab sa mga gangs at organized crime. Nitong Enero, nakatakas sa parehong complex ang gang leader na si Adolfo Macias Villamar. Nasungkit ng 4 na overseas Filipino workers sa United Arab Emirates ang premyo sa isinagawang Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Awards o HIPA sa pakikipagtulungan sa Roads and Transportation Authority o RTA Dubai.
maituturing kompetisyon na isa sa pinakamalaking international photography competition sa mundo na layong suportahan at mapangalagaan ang arts, culture at innovation. Ang detalye sa ulat ni Bradley Robuza. Wagi ang 4 na overseas Filipino workers sa isinagawang International Photography Competition sa United Arab Emirates na sinimulan noong September 2023. Ang Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Awards o HIPA ay itinuturing na kabilang sa pinakamalaking international photography competition sa buong mundo. Sa temang Mobility in Dubai, katuwang ang Roads and Transport Authority o RTA. Layon ng kompetisyon na hikayatin ang publiko na suportahan at maipagpatuloy ang sining, kultura at inobasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan ng mga public transportation sa Dubai gamit ang mobile phones. First prize winner sa portfolio category ang kababayan na si Jason Balaba na may premyong 10,000 dirhams o katumbas ng 152,584 pesos. Para sa kanya, challenging ang naging proseso sa pagkuha ng larawan ng mga abra na isang tradisyonal na sasakyang pangdagat ng mga Emirati. Unang-una ang hirap sa isipin kung paano mo i-convey yung message ng team nila, which is yung mobility and sustainability. So napaisip talaga kung paano ko yun ipapalabas dun sa photo na gagawin ko. So nung time na nag-shoot ako, inisip ko yung mobility is about motion. So ginamit ko in technical perspective naman, ginamit ko yung motion blur. So which is yung mobile natin ngayon nowadays ay capable na siya sa Pro mode. So yun yung ginamit ko naman na mode para makapture yung moving abra. Sinundan naman ito ni na Charlie Villagracia at Warren Poblete na nakamit ang second at third prize sa kaparehong kategorya. Third prize winner naman sa mobile single image category si Mark Anthony Agtay na may premyong 3,000 dirhams o 45,783 pesos sa litrato ng isang abra lulan ang mga pasahero sa dagat. So kinuha ko yung shot na yun na ang ginawa ko is nilubog ko yung mobile ko sa tubig, yung camera. So sabi ko bahala na basta makakapture ako nung magandang moment at magandang angulo nung picture. So at that time, saktong may dadaan na bangka. Yun, sunod-sunod yung ginawa kong pagpipicture doon para makapture ko yung tamang angulo at saka tamang composition. Sa tulong ng grupong Shooter Kada Photographer Circle sa UAE na sinalihan ni na Jason at Mark Anthony, lalong nahasa ang kanilang talento sa pagkuha ng larawan dahil ito sa kanilang pagtutulungan at dedikasyon sa photography na hindi lamang nagsilbi bilang hobby kundi bilang isang propesyon. So, doon nagfo-focus actually yung group namin. So we try to share, learn, and excel dito sa photography na not only as a hobby but as a group actually, hindi lang parang family na ituringan namin sa isa't isa. Samantala na bago naman ang buhay ng dati isang office boy at messenger na si J-Lord na ngayon ay isa ng professional photographer at nakatanggap na rin ng iba't ibang international photography awards. Pumunta ko dito, nagsimula ko sa office boy tapos nag-messenger. 2016 nag-umpisa ako mag-photography. Napasama ko sa isang grupo sa Abu Dhabi. Ito yung Shooter Kada. Tapos iyon, doon na yung pansin ko sa photography, nabaling. At saka tinuruan ako ng tinuruan hanggang sa ngayon, naging profession ko na. Hindi nasusukat ang pagkuha ng isang maganda at makabuluhang larawan sa presyo ng kamerang gagamitin, kundi nasa wastong kaalaman ng paggamit at ang paggawa ng may kalakip na pag-ibig. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13,
versikulo 25 na nagsasabi, ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa, ngunit ang tiyan ng masama ay mangangailangan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!